unang Samuel, 26 na kabanata. At naparoon ng mga sipheyo kay Saul sa Gabaa na nagsasabi, hindi ba nagtatago si David sa burol ng Hakila, tapat ng ilang? Nang magkagayoy bumangon si Saul at lumusong sa ilang ng Ziph na may 3,000 piling lalaki sa Israel na kasama niya upang hanapin si David sa ilang ng Ziph. At umantong si Saul sa burol ng Hakila na nasa tapat ng ilang sa tabi ng daan. Ngunit si David ay tumahan sa ilang, at kanyang nakita na sinusundan siya ni Saul sa ilang. Nagsugo nga si David ng mga tiktik at nalaman na tunay na dumarating si Saul. At si David ay bumangon at naparoon sa dakong kinahantungan ni Saul. At nakita ni David ang dakong kinaruruan ni Saul at ni Abner na anak ni Ner, na kapitan ng kanyang hukbo. At si Saul ay nakahiga sa dako ng mga karo, at ang bayan ay humantong sa palibot niya. Nang magkagayo sumagot si David at nagsabi kay Ahimelech na Hetheo at kay Abisai na anak ni Serbia na kapatid ni Joab, na nagsasabi, sinong lulusong nakasama ko kay Saul sa kampamento? At sinabi ni Abisai, ako'y lulusong nakasama mo. Sa gayon naparoon si David at si Abisai sa bayan sa kinagabihan, at narito, si Saul ay nakatulog sa loob ng dako ng mga karo na dandadala ang kanyang sibat na nakasaksak sa lupa sa kanyang ulunan. At si Abner at ang bayan ay nakahiga sa palibot niya. Nang magkagayo, sinabi ni Abisai kay David, binigay ng Diyos ang iyong kaway sa iyong kamay sa araw na ito. Ngayon nga'y sinasamo ko sa iyo. Nabayaan mong tugin ko siya ng sibat sa lupa sa isang saksak, at hindi ko pagmamakalawahin. At sinabi ni David kay Abisai, huwag mong patayin siya, sapagkat sinong mag-unat ng kanyang kamay laban sa pinihiran ng langis ng Panginoon at mawawalhan ng sala. At sinabi ni David, buhay ang Panginoon. Ang Panginoon ay isang sasakit sa kanya, o darating ang kanyang kaarawan upang matay, o siya'y lulusong sa pagbabaka at mamamatay. Huwag itulot ng Panginoon na aking iunat ang aking kamay laban sa pinahiran ng langis ng Panginoon. Ngunit ngayon iyong kunin, sinasamo ko sa iyo ang sibat na nasa kanyang ulunan at ang banga ng tubig at tayo yumaon. Sa gayon kinuha ni David ang sibat at ang banga ng tubig sa ulunan ni Saul at sila'y umalis at walang nakakita o nakaalam man, o nagising man ang sinuman sapagkat sila'y pawang mga tulog, sapagkat isang mahimbing na pagkakatulog ang inihulog sa kanila ng Panginoon. Nang magkagayoy, dumaan si David sa kabilang dako at tumayo sa taluktok ng bundok na may kalayuan na may malaking pagitan sa kanila. At sumigaw si David sa bayan at kay Abner na anak ni Ner na nagsabi, hindi ka sumasagot, Abner. Nang magkagayoy, sumagot si Abner na nagsabi, sino kang sumisigaw sa hari? At sinabi ni David kay Abner, hindi ka ba matapang na lalaki? At sinong gaya mo sa Israel? Bakit nga hindi mo binantayan ng iyong Panginoon na hari? Sapagkat pumasok ang isa sa bayan upang patayin ang hari na iyong Panginoon. Ang bagay na ito na iyong ginawa ay hindi mabuti. Buhay ang Panginoon. Kayo'y marapat na mamatay sapagkat hindi ninyo binantayan ng inyong Panginoon ang pinahiran ng langis ng Panginoon. At ngayon tingnan ninyo kung saan nandoon ang sibat ng hari at ang banga ng tubig na nasa kanyang ulunan. At nakilala ni Saul ang tinig ni David at nagsabi, ito ba ang tinig mo, anak kong David? At sinabi ni David, aking tinig nga, Panginoon ko, o hari. At kanyang sinabi, bakit hinahabol ng aking Panginoon ang kanyang lingkod? Sapagkat anong aking ginawa? O anong kasama ng nasa aking kamay? Ngayon nga, sinasamo ko sa iyo na dinggin ng aking Panginoon na hari ang mga salita ng kanyang lingkod. Kung ang Panginoon ay siyang nag-udyok sa iyo laban sa akin, ay tumanggap siya ng isang handog. Ngunit kung ang mga anak ng tao, sumpayin sila sa harap ng Panginoon, sapagkat sila'y nagpalaya sa akin sa araw na ito upang huwag akong magkaroon ng bahagi ng mana sa Panginoon,
na nagsasabi, ikaw ay yumaon, maglingkod ka sa ibang mga Diyos. Ngayon huwag ibubuo ang aking dugo sa lupa sa harap ng Panginoon, sapagkat lumabas ang hari sa Israel upang humanap ng isang kuto, gaya ng isang mahabol ng isang pugo sa mga bundok. Nang magkagayo, sinabi ni Saul, ako'y nagkasala. Bumalik ka, anak kong David, sapagkat hindi na ako gagawa ng masama sa iyo, sapagkat ang aking buhay ay mahalaga sa iyong mga mata sa araw na ito. Narito, ako'y nagpakamangmang at ako'y nagkamali ng di kawasa. At sumagot si David at nagsabi, tignan mo ang sibat, o hari. Paparituhin mo ang isa sa mga bataan at kunin. At gagantihin ng Panginoon ang bawat tao sa kanyang katwiran at sa kanyang pagtatapat. Sapagkat ibinigay ka ng Panginoon sa aking kamay ngayon, at hindi ko iniunat ang aking kamay laban sa pinahiran ng langis ng Panginoon. At narito, kung paano ang iyong buhay ay mahalagang mainam sa aking paningin sa araw na ito, ay maging gayon nawang mahalagang mainam ang aking buhay sa paningin ng Panginoon at iligtas niya nawa ako sa madalang kapigatian. Nang magkagayo, sinabi ni Saul kay David, pagpalain ka, anak kong David. Ikaw ay gagawa ng may kapangyarihan at tunay na ikaw ay mananaig. Sa gayon nagpatuloy si David ng kanyang lakad at si Saul ay bumalik sa kanyang dako. Unang Samuel, 27 kabanata. At nasabi ni David sa kanyang sarili, ako'y mamamatay isang araw sa kamay ni Saul. Walang anumang bagay na mabuti sa akin kundi ang tumakas sa lupain ng mga Filisteo. At si Saul ay mawawalan ng pag-asa tungkol sa akin upang huwag na akong pag-usayin sa lahat ng mga hangganan ng Israel. Sa gayon tatakas ako mula sa kanyang kamay. At si David ay bumangon at lumipat. Siya at ang 600 lalaki na nasa kanya, kay Achis na anak ni Maok na hari sa Gat. At tumahan si David na kasama ni Achis sa Gat, siya at ang kanyang mga lalaki. Bawat lalaki ay kasama ang kanyang sangbahayan, sumakotid bagay si David, pati ng kanyang 2 asawa, si Ahinoam na taga Jezreel at si Abigail na nasa Carmelo na asawa ni Nabal. At nasaysay kay Saul na si David ay tumakas na napatungo sa Gat at hindi na niya pinag-usig siya uli. At sinabi ni David kay Achis, kung ngayon nakasumpong ako ng biyaya sa iyong paningin, bigyan nila ako ng isang matatahanan sa isa sa mga bayan sa lupain upang ako'y tumahan doon. Sapagkat bakit tatahan kasama mo ang iyong kalingkod sa bayan ng hari? Nang makagay binigay ni Achis sa kanya ang siklag ng araw na yon. Kaya't ang siklag ay naukol sa mga hari sa Juda hanggang sa araw na ito. At ang bilang ng mga araw na tinahan ni David sa lupain ng mga Filisteo ay 1 buong taon at 4 na buwan. At umahon si David at ang kanyang mga lalaki at sinalakay ang mga Gesureo at ang mga Gerseo at ang mga Amalesita, sapagkat ang mga iyon ay dati nangananahan sa lupain mula ng gaya ng kung ikaw ay paroroon sa Shur hanggang sa lupain ng Ehipto. At sinaktan ni David ang lupain at walang iniligtas ng buhay kahit lalaki o babae man. At dinala ang mga tupa at ang mga baka at ang mga asno at ang mga kamelyo at ang mga kasuotan, at siya'y bumalik at naparoon kay Achis. At sinabi ni Achis, saan kayo sumalakay ngayon? At sinabi ni David, laban sa timugan ng Juda at laban sa timugan ng mga Herameeliteo at laban sa timugan ng mga Thineo. At walang iniligtas na buhay si David kahit ng lalaki o ng babae man upang dalhin sa Gat na sinasabi, baka sila ay magsumbong laban sa atin na sabihin, ganoon ang ginawa ni David at doon ang kanyang paraan sa buong panahon na kanyang tinahan sa lupain ng mga Filisteo. At naniwala si Achis kay David na nagsasabi, kanyang ginawa na ang kanyang bayang Israel ay lubos na nakayayamot sa kanya, kaya siya magiging aking lingkod
magpakailanman. Unang Samuel, 28 kabanata. At nangyari sa mga araw na yon, na pinisa ng mga Filisteo ang kanilang mga hukbo sa pakikidigma upang lumaban sa Israel. At sinabi ni Achis kay David, "Talastasin mong maigi na ikaw ay lalabas na kasama ko sa hukbo, ikaw at ang iyong mga lalaki." At sinabi ni David kay Achis, "Kaya't iyong malalaman kung anong gagawin ng iyong lingkod." At sinabi ni kay Achis kay David, "Kaya't gagawin kitang bantay sa aking ulo magpakailanman." Si Samuel nga ay namatay at pinanaghuyan ng buong Israel at inilibing siya sa Rama sa makatwid bagay sa kanyang sariling bayan. At pinalayas ni Saul sa lupain yung mga nakikipagsanggunian sa masamang espiritu at ang mga manghula. At nagtipisa ng mga Filisteo at naparoon tumantong sa Sunam. At pinisa ni Saul ang buong Israel at sila'y humantong sa Gilboa. At nang makita ni Saul ang hukbo ng mga Filisteo, siya ay natakot at ang kanyang puso ay nanginig na mainam. At nang mag-usisa si Saul sa Panginoon, ay hindi siya sinagot ng Panginoon. Maging sa panaginip man, ni sa urim man, ni sa pamagitan man ng mga propeta. Nang magkagayo, sinabi ni Saul sa kanyang mga lingkod, "Ihanap niyo ako na isang babae na nakikipagsanggunian sa masamang espiritu upang ako'y pumaroon sa kanya at mag-usisa sa kanya." At sinabi ng kanyang mga lingkod sa kanya, "Narito, may isang babae na nakikipagsanggunian sa masamang espiritu sa Endor." At hindi napakilala si Saul at nagsuot ng ibang kasuotan. At naparoon siya at ang dalawang lalaki na kasama niya. At sila'y dumating sa babae ng kinagabihan at kanyang sinabi, "Hulaan mo ako, sinasamo ko sa iyo sa pamamagitan ng sinasanggunian mong espiritu at iahon mo sa akin silmang banggitin ko sa iyo." At sinabi ng babae sa kanya, "Narito, yung nalalaman ng ginawa ni Saul kung paano kanyang inihiwalay yung mga nakikipagsanggunian sa masamang espiritu at ang mga manghula sa lupain. Bakit nga ipinaglalagay mo ng silo ang aking buhay upang ipapatay ako?" At sumumpa si Saul sa kanya sa pamamagitan ng Panginoon na sinasabi, "Buhay ang Panginoon, walang parusang mangyayari sa iyo dahil sa bagay nito." Nang magkagayo, sinabi ng babae, "Sinong iaahon ko sa iyo?" At kanyang sinabi, "Iahon mo si Samuel sa akin." At nang makita ng babae si Samuel, ay sumigaw ng malakas na tinig at nagsalita ang babae kay Saul na sinasabi, "Bakit mo ko dinaya? Sapagkat ikaw ay si Saul." At sinabi ng hari sa kanya, "Huwag kang matakot, sapagkat anong iyong nakikita?" At sinabi ng babae kay Saul, "Aking nakikita isang Diyos na lumilitaw sa lupa." At kanyang sinabi sa kanya, "Ano ang kanyang anyo?" At sinabi niya, "Isang matandang lalaki ay lumilitaw at siya nagbibilot ng isang balabal." At nakilala ni Saul si Samuel at siya yumukod sa lupa at nagdigay galang. At sinabi ni Samuel kay Saul, "Bakit mo binagbabag ako sa aking pag-ahon?" At sumagot si Saul, "Ako'y totoong naliligalig, sabagat ang mga Filisteo ay nangdidigma laban sa akin, at ang Diyos ay humugalay sa akin at hindi na ako sinasagot, kahit sa pamamagitan ng mga propeta ni ng panaginip man. Kaya tinawag kita upang maipakilala mo sa akin kung ano ang aking gagawin." At sinabi ni Samuel, "Bakit nga nagtatanong ka sa akin, dangang ang Panginoon ay himiwalay sa iyo at naging iyong kaaway? At ginawa ng Panginoon ang gaya ng sinilita niya sa pamamagitan ko. At hiniwalay ng Panginoon ang kaharian sa iyong kamay at ibinigay sa iyong kapwa sa makatwid bagay kay David. Sapagat hindi mo sinunod ang tinig ng Panginoon
at hindi mo ginawa ang kanyang mabagsik na galit sa Amalek. Kaya't ginawa ng Panginoon ang bagay na ito sa iyo sa araw na ito. Bukod dito, bibigyan ng Panginoon ng Israel naman na kalakip mo sa kamay ng mga Filisteo. At bukas, ikaw at ang iyong mga anak ay masasama sa akin. Bibigyan naman ng Panginoon ng hukbo ng Israel sa kamay ng mga Filisteo. Nang magkagayoy, biglang nabalagta si Saul sa lupa at siya natakot na mainam dahil sa mga salita ni Samuel. At tawalan siya ng lakas, sapagkat hindi siya kumain ng tinapay buong araw ni buong gabi man. At naparoon ng babae kay Saul at nakita na siya'y totoong bagabag at sinabi sa kanya, "Narito, narinig ng iyong lingkod ang iyong tinig at aking nilagay ang aking buhay sa aking kamay. At aking dinidig ang iyong mga salita na iyong sinalita sa akin. Ngayon nga, isinasamo ko sa iyo, iyong dinggin naman ang tinig ng lingkod at papaglagyan mo ako ng isang tubo na tinapay sa harap mo. At iyong kanin upang ikaw ay lumakas, paglakad mo ng iyong lakad." Ngunit siya tumanggi at nagsabi, "Hindi ako kakain." Ngunit ipinilit ng kanyang mga lingkod na pati ng babae, at dininig niya ang kanilang tinig. Sa gayon siya bumangon sa lupa, ay umupo sa higaan. At ang babae ay mayroong isang matabang guyang baka sa bahay, at siya nagmadali at pinatay niya. At siya ay kumuha ng harina at kanyang minasa at kanyang niluto na tinapay na walang levadura. At kanyang dinala sa harap ni Saul at sa harap ng kanyang mga lingkod, at sila'y kumain. Nang magkagayo sila'y bumangon at umalis ng gabing yaon.